Nagsisimula ang kwento sa isang abandonadong pabrika kung saan nakatali si Xia Oyong sa ibabaw ng kulungan na puno ng mga zombie. Sinabi ng pinuno ng gang na patay na lahat ng kaibigan niya at wala nang dahilan para mabuhay pa siya. Para kay Xia Oyong, hindi siya ang dapat sisihin kundi ang babae, at sa galit niya, iniisip niyang karapat-dapat itong mamatay ng malagim. Samantala, nakayakap ang babae sa isang malaking lalaki, minamaliit siya at sinasabing tinatakot na naman siya, habang sinasabi rin na pwede nila siyang pahirapan ng gusto nila. Nagpasalamat pa siya dahil sa mga supply na itinago ni Xia Oyong sa base na sinalakay nila, dahil makakatagal pa sila ng ilang buwan doon. Maya-maya, itinapon si Xia Oyong sa kulungan ng mga zombie. Nakatali pa rin siya kaya hindi siya makalaban at malupit na inatake ng mga nilalang. Sa gitna ng bangungot, nangako si Xia Oyong sa sarili na kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, papatayin niya si Qijing anuman ang mangyari. Bigla siyang nagising, pawis na pawis, nakaupo sa kanyang sopa sa bahay. Bangungot lang pala yon. Sa sandaling yon, dumating si Qijing, galit na galit at tinatanong kung bakit wala pa rin ang pangalan niya sa titulo ng bahay, na para bang hindi talaga siya mahal ni Xia Oyong. Nalilito si Xiao Yang, pilit iniintindi ang nangyayari, hanggang sa matanto niyang bumalik siya bago magsimula ang apocalypse. Naalala niya ang kinabukasan na yun ng malinaw, si Qijing ang nandaya sa kanya, nagkunwaring desperada para makuha ang tiwala niya at pagkatapos ay ipinagkanulo siya. Kaya't nawasak ang kanyang base. Dahil sa kanya, nawala ang lahat at napilitang magpalaboy sa gitna ng zombie apocalypse. Nang bumagsak ang mundo, nakilala niya ang mga tunay na kaibigan na nakasama niyang lumaban para mabuhay. Pero hinding-hindi niya nalimutan ang pagtataksil ni Qijing. Ngayon, bumalik siya sa nakaraan, at naririnig pa rin niya si Qijing na nagrereklamo tungkol sa parte niya sa ari-arian. Naisip ni Xia Oyong na sa anumang bersyon ng kinabukasan, pare-pareho pa rin ang babaeng ito. Walang kwenta at malupit, nagpasya siyang hindi siya dapat padalos-dalos ngayong pagkakataon. Binigyan siya ni Qijing ng ultimatum na 1 linggo para ayusin ang lahat. Pero itinulak lang siya ni Xia Oyong palabas ng apartment at sinabing siya na ang bahala. Pagkasara ng pinto sa mukha niya, nagulat si Qijing, hindi makapaniwala sa nangyari. Sanay kasi siyang hawak niya si Xia Oyong na parang alipin. Pero ngayon, malinaw na alam na ni Xia Oyong kung sino talaga siya at kung anong mangyayari sa hinaharap. Pagtingin niya sa orasan, napagtanto niyang 1 buwan na lang bago dumating ang pandaigdigang sakuna na magdadala ng bangungot. Nagpasya siyang maghanda agad, ngunit biglang lumitaw sa harap niya ang isang system window na parang sa laro. Na-activate ang tinatawag na Apocalypse System. Nakasaad doon ang mga misyon na dapat niyang kumpletuhin kaagad, at ang una ay paghahanda para sa Apocalypse. Kailangan niyang makakuha ng lupa at mag-imbak ng sapat na yaman para mabuhay ng 1 taon. Kapag nagawa yon, may gantimpala siyang 10 points na pwede niyang ipalit sa mga gamit sa system shop. Nakita niya sa shop na may mga item tulad ng Physical Enhancement Potion, 20 points, Level 1 Survival Kit, 2 points, at Level 1 Protagonist Box, 10 points. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, pero determinado siyang samantalahin ang pagkakataon. Inalala rin niya ang buhay niya bago ang apocalypse, puro aksaya at walang direksyon. Alam niyang sa loob lang ng 1 buwan, lilito na ang mga zombie at wala siyang oras para mag-aksaya. Bilang huling luho bago magsimula ang lahat, kumain siya sa isang mamahaling restaurant. Umorder siya ng mga pagkaing hindi pa niya natitikman, nilasap ang bawat isa na parang yun na ang huling beses na mabubuhay siya bilang normal na tao. Habang kumakain, may tawag siyang natanggap mula kay Shuya, kaibigan ni Qijing at itinuturing na girlfriend niya. Agad niyang inisip na nagsumbong na si Qijing dito. Pagsagot niya, sumigaw si Shuya. Humihingi ng paliwanag kung bakit wala sa titulo ng bahay ang pangalan ni Qijing. Dinagdagan pa niya ito ng utos na maglipat ng 1 milyon sa account ni Qijing at lumuhad para humingi ng tawad o makipaghiwalay. Pinatay lang ni Xia Oyong ang tawag, iniisip kung gaano ito ka-ridiculous. Alam niyang wala na siyang oras para sa kanila, mas mahalaga ang misyon. Unang prioridad niya, makakuha ng lupa kung saan makakagawa ng matibay na kuta laban sa mga zombie at tao. Pumunta siya sa isang real estate agency para ayusin ito. Pagdating niya, tinanong siya ng receptionist kung bibili ba siya o magrerenta ng bahay. Pero sagot niya, hindi iyon ang pakay niya.
Pinagsabihan ng manager ang receptionist, sinabing hindi totoong kliyente si Xia Oyong dahil simpleng damit lang ang suot niya. Kinutya pa siya, sinabing hindi nga siya makakaupa ng banyo, at nangakong kakain ng dumi kung totoong ang may pera siyang pambili ng bahay. Nanatiling kalmado si Xia Oyong at sinabing bibigyan niya ito ng masarap at sariwa mamaya. Ipinaliwanag niyang hindi bahay ang hanap niya kundi lupa. Nang ipakita niya ang kanyang black card, nagulat ang lahat sa buying power niya. Agad bumalik ang receptionist para tulungan siya at ipinakita ang mga available na lote. Patuloy pa ring nagduda ang manager, sinasabing nagyayabang lang siya. Pero sinabi ng agent na may ilang lokasyon na tugma sa hinahanap niya, malapit sa bundok, may ilog, madaling puntahan, at pwede pang pagtayuan ng pabrika. Para sa kanya, iyon ang perpektong lugar para magsimula ng paghahanda para sa apocalypse. Sinabi ni Xia Oyong na hindi na niya kailangan ng karagdagang paliwanag at hiniling sa ahente na alista na lang ang lahat ng lote na tugma sa gusto niya. Partikular niyang sinabi na kailangan niya ng lupa na malapit sa bundok at tubig, mas mabuti kung may ilog, may madaling transportasyon, at sapat para magtayo pa ng pabrika. Sumabat si Manager Zhu, sinabing ang mga rekisitong yun ay tugma lang sa mga lote sa Eastern District. Pero giit ng babae, imposibleng ibenta yon dahil puro mga abandonadong gusali at hindi tapos na mga pabrika lang ang nandoon. Muli siyang kinutya ni Manager Zhu, sinabing nag-aaksaya lang ng oras si Xia Oyong sa kakahingi ng imposible. Pero tinanong ni Xia Oyong kung totoo bang ang Eastern District ang tumutugma sa mga hinahanap niya. Kumpirmado ng ahente, at ipinaliwanag na puro hindi natapos na pabrika ang nandoon at walang matinong solusyon para ibenta. Mabuti na lang, maingat na pinag-aralan ni Xia Oyong ang lahat at napagtanto niyang iyon nga ang perpektong lugar. Maganda ang lokasyon, madaling depensahan at mahirap lusubin. Bukod pa rito, dahil may nakatayong pabrika na, makakatipid siya ng malaking halaga kumpara kung magsisimula siya mula sa simula. Nagpasya siya na yon na ang kukunin niya at tinanong kung pwede na ba siyang pumirma at magbayad agad. Medyo naguluhan ang ahente pero pumayag, hanggang sa mabigla siya nang seryosong bumili si Xia Oyong ng hindi tapos na pabrika. Samantala, nagtawanan si Manager Zhu, sinabing imposible yon dahil sobrang taas ng deposit. Hindi siya naniniwalang may ganoong pera si Xia Oyong. Ginawa namang malinaw ni Xia Oyong na nagmamadali siyang pumirma ng kontrata at kailangan na niyang umalis dahil may naghihintay pa ng masarap at sariwa. Kinabahan si Manager Zhu nang makita niyang totoong nagbayad si Xia Oyong ng 30 milyon para sa lupa. Lahat sa ahensya ay nagsimulang i-pressure si Manager Zhu na tuparin ang pangakong kakain siya ng dumi kung may pera nga si Xia Oyong. Naglabasan ng mga cellphone, kinukunan ang nakakahiya niyang reaksyon. Para kay Xia Oyong, nakahinga siya ng maluwag dahil natapos na niya ang unang rekisito ng misyon, makakuha ng teritoryo. Alam niyang malaki ang nagastos, pero kailangan pa niyang mag-ipon ng mas maraming pera para sa mga supply. Maya-maya, dumating si Xu Zong sa ahensya at nakita ang gulo. Nag-usisa siya, at nakita niyang pinipilit ng lahat si Manager Zhu na tuparin ang pangako. Sa kabilang panig ng lungsod, abala si Qi Jing sa walang kabuluhan hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Xu Zhang mismo. Tinanong siya nito kung alam ba niyang bumili ng lupa si Xia Oyong. Nagulat siya at gustong malaman kung paano ito nagkaroon ng ganoong kalaking pera. Ipinaliwanag ni Xu Zhang na nagdeposito ito ng 30 milyon, malamang ginamit ang ipon nila para sa engagement. Galit na galit si Qi Jing, kumbinsidong pera niya ang ginamit para bumili ng lupa. Pinayuhan pa siya ni Xu Zhang na kausapin si Xia Oyong, pero tumanggi siya, sinabing nagre-rebelde ito laban sa kanya at ipapahiya niya ito sa internet. Samantala, umuwi na si Xia Oyong, maingat na iniisip ang susunod na hakbang. Alam niyang kailangan pa niya ng maraming pera para makabili ng supply na sapat para sa isang taon. Bigla, may malakas na katok sa pinto. Sina Qi Jing at Xu Yayon. Galit na galit si Qi Jing, hiningan siya ng paliwanag kung bakit ginastos niya raw ang pera niya para sa lupa. Ikinorek siya ni Xia Oyong, sinabing pera niya yun at hinding-hindi na siya gagastos kahit isang kasing para sa kanya. Tinukso pa niyang kay Xu Zhang na lang siya humingi ng tulong dahil napakalapit nila. Nagulat si Qi Jing, hindi makapaniwala kung paano niya nalaman ang tungkol sa relasyon nila. Sinubukan ni Xu Ya na pagandahin ang sitwasyon.
Pero sinabi ni Xia Oyong na wala nang dapat ipaliwanag, hindi naman talaga sila naging magkasintahan at walang pagmamayari si Qijing sa kahit ano sa kanya. Isinara niya ang pinto sa kanilang dalawa. Sa hallway, nakatulala si Qijing, iniisip kung paano nalaman ni Xia Oyong ang sikreto nilang relasyon ni Xu Zhang. Habang bumababa sila sa elevator, tinanong ni Xia kung totoo bang may relasyon siya kay Xu Zhong. Kumpirmado ni Qijing, sinabing ilang beses na silang nagkikita. Pero si Xia, hindi tunay na kaibigan. Tahimik niyang inisip na ang away ni Xia Oyong at Qijing ay perpektong pagkakataon para siya naman ang makalapit kay Xia Oyong, makuha ang pera at pati ang lupa. Makalipas ang ilang sandali, nasa bagong lupa na si Xia Oyong, tinitingnan ang plano. Kumuha na siya ng contractor para tapusin ang gusali, ngunit gusto niya itong gawing tunay na kuta. Nakipag-usap siya sa engineer tungkol sa mga pagbabago, pinatibay na pader, bantay tore, barbed wire, mas makapal na bakal na kayang tiisin ang pagsabog. At bulletproof na salamin. Tinanong siya ng engineer kung bakit niya kailangan ang lahat ng yun. Diretsyong sagot ni Xia Oyong, huwag nang mag-usisa, ang kailangan lang niya ay matapos ang proyekto sa loob ng 1 buwan. Sabi ng engineer, halos imposible yun kung walang dagdag na pera at trabahador. Matatag na sagot ni Xia Oyong, alam niyang kaya nilang gawa ng paraan at handa siyang magbayad ng mas malaki. Ipinaliwanag ng engineer na kailangan ng hindi bababa sa 20 milyon pa, at 5 milyon agad bilang paunang bayad. Pumayag si Xia Oyong, sinabing gagawin niya ang transfer sa araw ding iyon at tiniyak na hindi siya mabibigo sa bayad. Dagdag pa niya, kung hindi siya makabayad, pwede na nilang kunin ang lupa bilang kabayaran. Habang pinipirmahan ang kasunduan, biglang dumating si Xia sa site, agad na yamakap kay Xia Oyong na kunwari nag-aalala. Sa loob-loob niya, napabuntong hininga si Xia Oyong, alam niyang isa na namang linta ang kailangan niyang alisin sa gitna ng kanyang plano. Sa construction site, pilit na nagpapakita ng malasakit si Xia at sinusubukan pang akitin si Xia Oyong. Alam niyang niloloko nito ang sariling kaibigan para lang makalapit sa kanya at makuha ang kanyang ari-arian. Tinanong ni Xia Oyong kung anong ginagawa niya doon. Si Qijing naman ay napahanga sa lawak ng lupa at sinabing napakaganda ng lugar. Tanong kung balak ba niyang magpatayo ng villa doon. Matalim ang sagot ni Xia Oyong, itinulak niya si Qijing palayo at sinabing wala siyang pakialam. Naguguluhan si Qijing kung bakit ang lamig ng trato nito, dahil dati kahit konting hawak lang sa kanya ay namumula na ito. Pero ngayon, diretso siyang tinatanggihan. Hindi siya pinansin ni Xia Oyong at tumulong na lang sa mga manggagawa sa site. Sa isip naman ni Xia, hindi niya pwedeng palampasin ang gintong pagkakataon. Palpak na si Qijing, at ngayon siya na ang kailangang maghanap ng paraan para masolo ang lupa at si Xia Oyong. Maya-maya, bumalik si Xia Oyong sa bahay. Nakasecure na siya ng bank loan at naibigay na ang karamihan ng bayad para mapabilis ang construction. Pero alam niyang kailangan pa niya ng mas maraming pera para bumili ng supply. Naalala niya ang isang mahalagang bagay, malapit nang magsimula ang apocalypse. Inisip niyang pwede niyang ibenta ang apartment na tinitirhan niya para makadagdag ng pondo, at yun nga ang kanyang gagawin. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isa yung matandang kapitbahay sa parehong gusali. Alam ni Xia Oyong na may naipon itong pera at matagal nang sinusubukang bilhin ang kanyang apartment. Madalas itong nagdudulot ng gulo para mapilitan siyang magbenta, tulad ng pagrereklamo sa kalat o pagbibintang ng kung ano-ano. Muli itong nakipag-away, sinasabing nagpunta si Xia Oyong sa club kagabi. Saglit na pinatulan ni Xia Oyong, sinabing baka ulyanin na ito dahil maaga siyang natulog, at kahit lumabas pa siya, wala itong pakialam. Tinanong niya kung ang lahat ng ito ba ay para bilhin ang apartment. Nang umamin ang matanda, sinabi niyang ibebenta niya nga ito, pero may kondisyon. Mananatili siya roon ng 6 pang buwan hanggang matapos ang bago niyang bahay. At gusto niya ng 5 milyon na bayad agad. Kung hindi, walang deal. Ayaw man ng matanda, pumayag na rin at pumirma ng kontrata, sabay babala na baka pagsisihan niya ito. Sa isip ni Xia Oyong, mabuti na lang dahil maghihintay lang ito ng kamatayan habang siya ay nagpapatuloy sa plano. Sa ganitong paraan, nakalikom siya ng 8 milyon, 3 milyon mula sa bank loan at 5 milyon mula sa pagbenta ng apartment. Alam niyang oras na para lumipat sa susunod na hakbang ang bumili ng supply para sa 1 taon.
Nakatanggap din siya ng gantimpala mula sa system dahil nakumpleto niya ang unang misyon, ang makakuha ng lupa. Walang sinayang na oras, pumunta siya sa tindahan at bumili ng maramihan. Nagpunta siya sa cashier na may sandamakmak na kariton na puno ng mga gamit, at pinag-usapan siya ng lahat, iniisip kung ano ang binabalak niya. May ilan pang nagkomento na baka naniniwala siya sa tsismis tungkol sa pagtatapos ng mundo. Sa huli, nakumpleto niya ang misyon at nakakuha ng dagdag na 10 points mula sa system. Naalala niyang magiging napakahalaga ng mas mataas na attributes sa panahon ng apocalypse. Tamang-tama, 10 points ang halaga ng protagonist box. Walang alinlangan, binili niya ito at nakatanggap ng level 1 special ring. Mayroon na siyang 500 metrong subspace kung saan pwede siyang mag-imbak ng kahit ano nang hindi nabubulok o nasesira. Para kay Xia Ouyong, ito ang pinakamagandang gantimpala. Agad ding nagpakita ng bagong misyon ng system, mag-ipon ng supply na sapat para sa 10 taon. Ang gantimpala, 20 points. Samantala, dumating ang manager ng tindahan, si Yang Dao, at tinanong kung sino ang nagdudulot ng kaguluhan. Nang makita si Xia Ouyong, agad niya itong nakilala, magkaklase sila sa high school. Naalala rin siya ni Xia Ouyong. Noon, miyembro ito ng gang na nang-aapi sa iba at madalas silang magbanggaan. Naalala niyang hindi siya sumusuko noon, at hindi rin siya sisuko ngayon. Inutusan siya ni Yang Dao na isauli ang lahat ng gamit sa shelf, kundi ipapahuli siya. Pero sagot ni Xia Ouyong, hindi na sila nasa paaralan, naroon siya para bumili. Pinagdudahan siya ni Yang Dao na may pera para bayaran ang lahat ng iyon. Inabot ng 1 oras ang pag-scan ng mga cashier, umabot ng 568,884 ang lahat. Hiningi ni Yang Dao ang bayad. Kalmado at kumpiyansang nag-swipe si Xia Ouyong ng kanyang card, pinatunayan na kaya niya itong bayaran. Paalis na si Yang Dao, pero pinabalik siya ni Xia Ouyong at sinabing kailangan muna siyang humingi ng tawad. Ayaw pumayag ni Yang Dao, pero nakuna na ng video ng ibang customer ang kanyang kawalang galang. Sabi pa ng mga tao, dapat lang siyang mag-sorry. Sagot ni Xia Ouyong, kung hihingi siya ng tawad, bibili pa siya ng 10 beses higit pa. Ayaw man, napilitang yumuko si Yang Dao at humingi ng paumanhin. Binalaan siya ni Xia Ouyong na huwag nang maging irresponsible at huwag maliitin ang kahit sino. Nagtanong si Yang Dao kung bakit ganoon karami ang binibili niya. Sagot ni Xia Ouyong, wala siyang pakialam sa tanong at basta gusto niyang mag-ipon ng marami. Sinabi ni Yang Dao na baka hindi sapat ang tindahan para sa ganoong dami. Tinanong ni Xia Ouyong kung may alam siyang ibang lugar para bumili. Sumagot si Yang Dao, oo, at tinanong kung naaalala niya si Shang. Ipinaliwanag niya na ito rin ay nagbibenta ng maramihang supply. Maya-maya, bumalik si Yang Dao at sinabing may nakita na siyang malaking supplier para kay Xia Ouyong. Sa isip ni Xia Ouyong, pareho pa rin ang ugali nito, isang asong ulol na naghahanap ng komisyon.